So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon Jesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa galing ko. Salamat, Panginoon, sa mga manggagawa na kaagapay, katuwa, Panginoon, ng lingkod mo, Diyos, na hirang sa lugar na ito. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa isang buong taon, Panginoon, na sinamahan mo na bilang Ama. At kaya, Panginoon, sa galing ito, na maiging mensahe na yung kung pinaglalog sa amin, hayaan mo lang ilang Diyos, ikaw po ang itaas, ikaw ang mapagkalan, at mapagpalang ang bawat puso na Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na dumating sa aming mga buhay sa kapanahunan ito. Lord, sa okasyong ito, Panginoon, ikaw ang mahalaga, Panginoon, o Diyos, na maunawaan namin na tunay, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, na kami ay nagdiriwang ng kapagpuhan, walang iba, kundi ang iyong pagdating, Panginoon, na binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Ama, pagpalain po ang bawat puso makikinig, ang mga tenga, Panginoon, o God, Lord, na handa, Panginoon, Lord, na kunin, Panginoon, ang mensahe ito, o Diyos, at ilagay sa mga puso. Salamat, Panginoon, pagpalain po kami sa gabi ito. Purihin ikaw, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nexi lang. So, buksan po natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. So, sabi po dito, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang dumating sa atin sa kapatuhan ito. Bakit po tayo nag-iwan? Tayo po ay abala-abala na magbalot ng mga regalo, ano ng mga inaasar natin na makatanggap tayo ng regalo. Amen po ba? Pag ganito na tayo ay makapagbigay ng regalo, ng best na regalo sa ating po mga mahal sa buhay. So, ang hinahanap namin, lalo na ang mundo, ay masaya sila pag nabigyan sila ng pinakamagandang regalo, lalo na gustong-gusto nila. Amen. Pero, ang Christmas natin, sabi nga, ang lahat ay nag-aasam, magkaroon ng pera, makabili ng pera, at sa mga mahal sa buhay, sa mga inaanak, ganun din na para lahat po ay makatanggap ng mga pagpapala. So, ang basis po na ating pag-iisip na para sa pagbibigay ay amount. Ano bang amount ang meron ako? Hallelujah! At ilang taon ba yung makakatanggap ang bibigyan ko? Ilang taon siya? Amen? At ano ba yung kulay na gusto niya o bagay sa kanya muli ng Diyos? At kung ano pa na pinag-iisipan natin kapag tayo po ay nangyayari. So, bakit alam niyo po mga kapatid ay sabi ng Panginoon, sabi nga, ang Diyos nung nagbigay siya sa atin, the best amount ang binigay niya sa iyo. Amen po ba? Hindi po mabilang ng kalaki at wala kong kapantay. Amen po ba?
hindi mo masabi, hindi mo pwedeng, ano ba itong tawag nito? Bigyan ng righteousness. Masasabi natin. Amen. At ang lahat ng tao, hindi mo isipin kung sino ang pwede tumanggap dahil ang binigay ng Diyos ay lahat ay pwede tumanggap. Amen? Lahat ng bukas ang puso at may kaungkawan na yaluman, pwede po siyang tumanggap ng pagpapalang ito at regalo ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Amen po ba? Kasi po ang ating pong tema ngayon ay seek the giver and not the giver. Amen? So kung ang ating pong pinapangad ngayon ay hanapin mo ang hanapin yung mga taong ay yung si Christian na wala sa iglesia, yung sayang, ang ganda pa naman pagpasko, ang galit ng magbigay. Amen? Malalaking amount kung na magbigay, magaganda ng regalo. Pero kung atin lang pong nalalaman na ikaw ay nandito sa ganitong kalagayan, na nasakuhan mo ang dapat na regalo, amen, na kailanman ay hindi mo pa ito naranasan. Amen. Mula noon hanggang sinanggap mo. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 2 verse 1. Tapos tayo doon. Ito po ay ang paghandog po ng tatlong hari. Amen. Yung Magi na sinasabi dito, tatlong hari, ito po ay ang priestly state ng Persia, yung 3 wise men. Amen. Yung tatlong wise man o tatlong hari. Amen. At mga kalalakihang ito po ay maaari sila po yung talagang magkakalino kaya ang pinag wise man. Talagang nakapag-aral at makatalinong tao. At sila yung sa religious class po ng Persia. Amen. Sabi po dito sa Matthew, Matthew chapter 2 verse 11. So, sabi dito, simulan po natin sa verse 1 na lang. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard he was disturbed in all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and the teachers of the law, he asked them, "Where is the Christ was to be born? In Bethlehem in Judea?" They replied, "For this is what the prophet was written. But you of Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Amen. Sa ating pong binabasa, si King Herod po ay nababagabag sa darating po na Mesaya na ipapanganak dahil alam niya ito ay pre-notified. Amen. Na may darating at may ipapanganak. Amen po ba? Kaya gusto niya po ipapatay siya na pinapahanap sa tatlong wise man po ito. Amen po ba? At ang 3 wise man na ito po ay meron po silang talagang gustong ibigay sa ating Panginoon. Meron po siyang alay na regalo. Praise the Lord. Amen. At sabi po dito, sa 7,
Then Herod go the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem and said, "Go make a careful search for the child." Inutusan niya po ang tatlong haring ito na hanapin. Amen po ba? Sabi, search for a child, a careful search for a child. As soon as you find him, report to me. Pag nakita mo siya, ay ipagbigay alam nyo sa akin, sabi ni King Herod. Amen. Sabi dito, so that I too may go and worship him. Amen. Yun ay chika lang ni King Herod. Tama. Amen. Para lang talagang magawa niya ang pinaplano sa ipapanganak na hari ng mga hari. Amen. So ang sa ating pagpapatuloy, after they had heard the king, they went on their way, and the stars they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So, ang gabay po ng tatlong hari ay ang stars. Na kung saan po huminto, ay doon po nila natagpuan ang sabsaban. Amen po. So, sabi dito, on the coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down. Amen. Ito po ay hindi po sila mga mananampalataya. Amen. Sabi dito, sila ay nag-bow down and worship him. Then they opened their treasure and presented him with a gift of gold, of incense, and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod. So, meron po sila tatlong klase na regalo sa ating Panginoon. Ang una po ay ginto. Ano po ba nagre-represent ang ginto? Ang ginto ay nire-represent po ito na binibigay sa mga hari. A kingly present. Amen? Kung mababasa mo po ang Old Testament, kapag dumalaw ka sa hari, lagi po silang may regalo ng mga tuliradan, mga ginto. Amen po ba? At ito po ang usual gift to the dignitaries. Amen. Ito po ay sa mga matataas na tao ibinibigay. Amen po ba? The temple or the palace is furnished with gold. Ibig sabihin, kapag nandun nakatira ang hari, ito po ay hindi po siya ay yari sa ginto noong unang panahon. Amen po ba? Ngayon tayo sa parang kwet ng baso na ginto ay halos ikamatay ng tao. Amen po ba? Dahil sa sobrang pag-ihingap. Pero nung panahon po noon, talagang grabe ang ginto. Amen po ba? So, ano po ba ibig sabihin? Ano ang sinasabi nito patungkol sa ating Panginoon? Ang regalo ito patungkol sa ginto. Ito po ay nag-certify na ang ipapanganak ay hari. Amen po ba? That he is the King of the Jews. Praise the Lord. Amen. So, dahil po nung crucifixion ng ating Panginoong Jesus, ang nakalagay po sa kanyang ulo ay King of the Jews. Amen po ba? Amen. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Yun ang ibinigay ng tatlong wise man, yung gold na ito. Praise the Lord. At sabi nga, number 2 na binigay nila ay incense. Incense. Ano sabi dito? Sa 11, on the coming to the house, they saw the child with his mother, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure and presented him with gifts of gold and of incense. Ano po ba ang incense? Incense. Amen. So, incense is offered to a Chinese God. Ano po ito? Bakit
offer ng Chinese God. Kasi, ito po ay nagre-represent po ito ng isang malinis na puso. Ang requirements ng Diyos para ito po ay mag-alay ka sa altar. Diba? Ang mga inisip po, nag-i-insenso sila. Amen? After noon po, nung tayo na sa luma nating religion, may mga insenso di po ba na nagpapaikot doon sa altar para magpa-ikot, ganyan. Lang palayasin ang masasamang espiritu. Praise God. So, yun po. At ano po ang ibig sabihin ko? Ano sinasabi nito? Patungkol sa ating Panginoon Jesus, bakit insenso? Hallelujah. So, ibig sabihin po that He deserves to be worshipped. Noong araw po, para sabihin mo ikaw ay magpupuri. Sasamba ka, kailangan mo munang magpausok. May mga insenso ka at ilaarin mo yan sa altar. Praise God. So, He deserves to be worshipped. Amen? Kaya nga, nung nakita ng tatlong hari ang Panginoon, when they know the child, ano sabi? Sila ay nag-bow down at winorship nila ang ating Panginoon. Tayo po ngayon, para makasama mo ang Panginoon, hindi mo na kailangan mag-insenso. Amen. Mahalaga sa Diyos, sinanggap mo ang ating Panginoon, ang ating Panginoon sa buhay mo, sa puso mo, tinanggap mo siya. Hallelujah. At may alay namin ang ating puso sa Kanya. Sabi nga, sa Romans 12, ano sabi po doon? Let us offer the sacrifice of praise. Amen. Amen. Let us offer our heart, our body to the Lord. Amen. A living sacrifice, holy and acceptable to Him. Amen. Yun po ang reasonable service natin sa Diyos. Hindi mo kailangan na magpalayas ang demonyo. Amen po ba? Dahil si Jesus pala sa taglay-taglay mo, makikita ng kaaway na si Kristo ay nasa iyo. Amen ba? Amen. Amen. Glory to God. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag maialay mo ang sarili mo sa Kanya, i-offer mo ito. Pag in-offer mo, ibig sabihin, ang pag-offer ay i-offer mo sa Kanya ay walang bahid na kasalanan. Amen? Walang dungis dahil ang pag-aalayan mo ay banal niya Diyos. Holy God. Amen? Kaya ano po ang para nalay natin na malinis sa Diyos ang ating mga buhay at ang ating puso? Dapat ang puso natin ay masunurin sa Panginoon. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, obedience is better than sacrifice. Hindi niya inaanap sa'yo ang anumang alay. Amen po ba na regalo? Na, Lord, matatayuan na lang kita ng templo, palalagyan ko ng second floor, Panginoon. Hallelujah. Pero ang buhay mo naman ay punong-puno ng kasalanan. Amen po ba? At ang perang ilalagay mo pa sa templo, baka kung saan lang po nang galing yun. Pero ang gusto ng Diyos na may alay mo ay ang dalisay mong puso sa Kanyang harapan, a pure heart. Amen. A heart that follows hard after Him. Masunuring puso sa Kanyang harapan. Yan po hinahanap ng Panginoon. Glory to God. Amen. Isa pa pong ibig sabihin ng insenso na nagre-represent ito na ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Amen po ba? Bakit? Yung insenso po ay ginagamit po ito kapag meron pong binuburo, meron pong ililibing. Di po ba? Incense. Di po? Di po ba? So, ito po ay nagre-represent na ang Diyos natin
ay buhay. Amen po ba? Buhay siya at nagkatawang tao. So, He is in the flesh. Na ibig sabihin yung flesh na yan ay magkakaroon ng kamatayan ang flesh ba yung spirito niya ay mananatili na buhay. Amen. Sabi nga ng Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. And the Word became flesh and dwelt among us. Siya ay nagkatawang tao at nananat na kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So yun po ang incense na ibinigay nila. Hallelujah. Yun po ang treasure na binigay ng tatlong hari na ito. They opened their treasure and presented Him to God, to Jesus. Amen. Ang incense po is a mixture of aromatic gums and spices which when burned produces a sweet-smelling aroma. Amen. Pag nag-incense ka, ito ay meron kang maamoy na mabango, hindi na mabango, pero sa akin hindi mabango. Amen. Pero alam niyo po, yung pinalay ng Diyos sa atin, amen, ay grabe po na pag-alay ng kanyang buhay sa atin. Amen po. Purihin ang Diyos. Amen. Yun ang sinasabi ng Lord na binigay ko ang buhay ko sa inyo. Amen. Upang kayo na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang last po ay yung mirror. Ang mirror is a part na sinasabi dito, ginagamit din po ito sa burial, but mirror is a precious spice, a perfume. Amen. It is an ingredient of anointing oil for the priest. Ingredients din po ito sa pag-anoint po na isang pare o isang lingkod ng Diyos. So, ano ibig sabihin nito? It speaks about Christ's death. Amen. Yung kamatayan ng ating Panginoon, it tells about Christ na sinabi niya na dito na His humanity, and it tells about His mediation between God and man. Amen. Yun ay sinasabi niya na si Jesus na dumating ang siyang mamamagitan sa tao at sa Diyos. Amen po ba? Glory to God. Bakit po? Sabi ng verse 10, kapag may dala tayo sa loob na mamahalin sa taong pinakamahalaga sa iyo, di po ba, malayo pa man ito, kapag malayo man siya napupuntahan mo, hindi ka magdadalawang isip sa puntahan dahil mahal mo ang tao. Amen. Ibibigay mo ito sa kanya at excited ka na ipagkaloob mo ito sa kanya. Amen. Ang Panginoon natin, saan ba nagmula? Amen. Galing po sa ating Diyos, nagmula sa kalangitan. Pero excited ang ating Panginoon na ipagkaloob sa atin ang kanyang bugtong na alam. Amen po ba? At sa isang tatanggap ng regalo na sasabihin mo, ito ay precious than gold. Amen. Yung regalo ng ating Ama. Lubos ang kagalakan mo dahil alam mo na ito po ay hindi mapapantayan o walang kapantay na regalo ito. Amen po ba? Sabi nga, pag dumating si Jesus sa buhay mo, dumating na ang nakompletohan sa'yo. Amen po ba? If you are in Christ, we are complete in Him. Amen. Dumating na ang Diyos na ito na ipinanganak 2,000 years ago. Amen, mga kapatid. At ito'y pinanggap mo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. So ano pa ang hahanapin natin? Hindi naman makatanggap ng mamahaling regalo. Pero ang regalo na yan na hinahanap mo ay nasa ina.
walang nakaalala sa iyo. Pero merong pinakamahalagang tao. Amen. O pinakamahalagang persona na nakaalala sa iyo, na ibigay sa iyo ang bugtong na anak na kailangan mo sa buhay mo, na ito ay magiging kakumpletuhan ng buhay mo pag siya'y dumating sa buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po, nung nakita ng tatlong haring ito, ang Panginoon, nakita niya ang bata, si Jesus, lumapit sila at nagpapirasa. Talagang sinamba nila ang Panginoon. Binuksan nila ang sisidlan, inihandog sa kanya ang dala. Amen? Yung ginto, yung taman niya at ang hira. Amen. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang mamahaling regalo na ibigay mo. Amen. Kailangan niya sa'yo ay ang sisidlan ng kanyang regalo sa buhay. Paano kita mabibigyan ng regalo kung ang sisidlan na yan ay wasak? Amen po ba? Sira ang sisidlan. Kung ang puso mo ay wasak, kung ang puso mo ay sugatan, kung ang puso mo ay punong-puno ng kapighatian, mga kapatid, it's time for us to forgive. Amen. It's time for us na tayo po ay, sabi nga, give love on Christmas Day. Christmas Day lang ba? Hallelujah! Pag Kristiyano tayo, every day is a Christmas Day. Huwag mong ipagkait yan. Yung pagmamahal na yan. Amen? Amen. Kahit na ano pang nagawang kasalanan ng tao sa'yo, patawarin mo siya. Dahil si Kristo na nag-alay ng buhay sa'yo, hindi naglitan niya nung nakaharap ka. Ito ang ginawa mo, ito yung mga kasalanan mo, ito. Hindi ka kinilangan. Kundi ang nais lang ng Panginoon, sabi nga, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He was risen from the dead, you will be saved. Amen. Amen. Kaligtasan ang regalo ng Diyos sa atin. Amen po ba? It's a gift of God ang kaligtasan. Wala po sa aming mga nagawang mga mabubuting gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, for God so loved the world. Ito po yun ang essence ng kapatuhan. Minahal niya ang tao sa kabila ng mga kasalanan natin. Amen. Sa kabila ng lahat ng ating pong pagkukulang. Sabi nga, though we are evil, amen, and know the good gift to His children, how much more is your Father in heaven. Kung ikaw nga na masama, amen, gusto mo magbigay ng magandang regalo sa iyong mga anak, how much more ang Diyos mo. Amen. Amen. Ay, amo mo na nasa kalangitan. Kung naibigay niya na sa iyo ang the best na regalo, mga kapatid, ano pa kaya ang niya kaya ibigay sa iyo? Amen? So, kung meron ka mga bagay na kulang sa atin, believe it. God can provide. Kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng iyong kailangan. Name it. Pera, material na bagay, asawa, Boyfriend. Girlfriend, yung mga pastor namin, glory to God. Ano ba? Kapayapaan? Sabi nga, glory to God in the highest, and peace on earth to all men. Peace on earth to men. Dumating ang kapayapaan. Amen po ba sa mundo?
nung dumating si Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. It's a gift from God. Amen po ba? Ang ating pong isipin na lahat ng mabubuting bagay at perfectong bagay ay galing sa Kanya. Kung binigay na na ang the best sa atin, ano pa kaya yung perfect sa mga bagay na inaasam mo ang hindi na ipagkaloob sa iyo. Amen po? So dapat po, patuloy tayong magalak anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, that is only temporary. Maniwala ka, ngayon na nasa Panginoon na tayo, ang mga problema ay panandalian lang yan. Pagising mo kinabukasan, His grace is new every morning. His love is new every morning. And His faithfulness never ends. Ito ang Diyos na dumating sa mundong ito at naipanganak. Amen po ba? Kaya tayo nagdiriwa sa kapaksuhan ito at sa mga darating pang kapaksuhan, mga kapatid. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw man ay salak ngayon, sa lahat ng bagay, isipin mo na dumating na ang Diyos na nagbibigay na mabubuti ang perfectong bagay sa buhay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So tayo po ay magpapatuloy na magagalakan dahil ikaw ay nasa Panginoon na patuloy mo siyang paglingkuran. Amen. Patuloy mo siya. Bigla na patuloy pagsamba at patuloy siyang magpagamit sa Kanya. Bigyan niyo po ng suporta ang pastora na nilagay ng Diyos dito. Mga kapatid, kung ngayong kapaskuhan ito, ganyan pala nakikita niyong regalo sa susunod mga kapatid, mangarang ka ng mas malaki. Yung wishlist kaya ay mga electronic na ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Kaya po, magpapatuloy tayo sa kagalakan ngayon. Amen po ba? At magpapasalamat tayo sa Panginoon. Awitan natin siya kung paano po sinambak ng 3 hari ang ating Diyos na ito sa ating pong pagpapatuloy. Amen. Sa ating pong pagbabaka ng mensahe ito. Kaya mo pong sambahin po ang Diyos na ito. Amen po ba? Siya naman ang regaluhan mo ngayon ng pagpulit pagsasa. Adayan mo siya ng pagsasa. Oh, love, love again. Oh, love, make away. Oh, love, never cry. Love through the light. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I have. How many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. Everything I need is you. It's you. Everything around. How joy in your song. Ever holding alone. Your joy in your home. How many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I am. How
Father God, we ask forgiveness, O God. Kung nakatuon man kami sa mga regalo, Panginoon, na hindi kami, O Diyos, hindi namin inacknowledge ang binigay mo sa amin, Panginoon. Na lahat wala ng kailangan, O Diyos, namin sa buhay, ay amin na pong natanggap, Panginoon. Everything that we need is you, O Lord. Ikaw ang magtutunan ng buhay namin sa Panginoon. Hallelujah. Ang nais mo lang, Panginoon, ay ang aming pananalig, ang aming pong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Oh, Lord, hallelujah. Oh, God, forgive us, Lord God. If we seek not the giver, oh, Lord God, and we only seek the giver, Lord. Father God, sa oras na ito, patuloy ka namin, Panginoon. Lord, ina-acknowledge as the greatest gift na aming pong natagpuan sa kanilang ito. God, pagpalain mo po ang mga lingkod mo ito. Lord, ang mga warrior na ito, Panginoon, ganito sa ang nanay. Lord, give them the strength to believe, O God. Lord, that you are able to do exceedingly abundantly, more than what they ask or think, Lord. Higit pa sa kanilang mga inaasam, higit pa sa kanilang mga pinapangalan, ang kaya mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, bless every heart, O God. And Lord, this evening, O Lord, we offer our hearts to you. A heart that was blessed by the precious blood of Jesus. Hallelujah. A heart that wants to follow hard after you. God Almighty, thank you so much for the grace. For the grace of God in serving you. Grace, O Lord God, na makasunod sa kalooban mo kami. Because we cannot do it alone, O God. We need you in this life. Kailangan ka namin sa buhay na ito, Panginoon. Kaya huwag mo po kami iwanan. You are our Emmanuel, O God. Who will never leave us or forsake us, O Lord. Lord, grant the desires of these workers, O Lord God, hinihilan mo, Panginoon. Pagpalain mo sila, aming Ama. I-anoint po ang kanilang mga langit. Lord, give them the power and the ability to praise them, O God. We declare prosperity, declare, Lord, in the name of Jesus. Bless their lives, O God. Bless them, Lord. Hallelujah. Lord, thank you for being the lover of our souls, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We give you all the glory and honor this evening, O Lord. In this we pray, in the mighty name of Jesus. Amen.